What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento ngayong araw sa dalawang tao na aksidenteng bumagsak sa isang kakaibang planeta na napakalayo mula sa Earth. Taon yon 2257 AD at ang planetang ito ay kilala bilang New World. Unti-unting nalalantad ang kasaysayan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding digmaan dito sa pagitan ng tao at mga alien. Nanalo ang mga tao, ngunit sa gitna ng labanan, lahat ng kababaihan ay napatay. Dahil dito, ang bayan na nakikita natin ay puro kalalakihan lamang ang nakatira. May kakaibang katangian ng planetang ito. Nakikita mo ang iniisip ng tao bilang kumikislap na parang liwanag sa paligid ng kanilang ulo. Tinatawag nila itong noise or sound flames. Anumang iniisip ng isang tao ay agad na nakikita o naririnig ng iba, para bang wala ng sikreto ang isip dito. Karamihan sa mga lalaki ay natutunan ng kontrolin ng kakaibang kapangyarihan na ito. Tinatago ang kanilang mga iniisip para hindi mabasa ng iba. At dito nagsisimula ang kwento ng ating pangunahing tauhan na si Todd na ginagampanan ni Tom Holland, si Spider-Man. Si Todd ay ulila. Namatay ang kanyang mga magulang sa digmaan noong siya ay sanggol pa lamang. Pagkatapos niyon, dalawang mabubuting lalaki, sina Ben at Killian ang umampon at nagpalaki sa kanya. Si Todd ang pinakabatang lalaki sa buong bayan, kaya madalas siyang tinuturuan at inaakay ng lahat. Ngunit may malaking problema si Todd. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang noise. Lahat ng naiisip niya ay lumalabas at naririnig ng lahat. Dahil dito, nakaisip si Todd ng paraan. Kapag kinakabahan siya, inuulit-ulit niya ang kanyang pangalan sa isip niya, umaasang hindi mapansin ng iba ang tunay niyang iniisip. Minsan epektibo ito para sa kanya. Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan kasamang kanyang aso, napansin ni Todd na may lalaking papalapit. Kaagad niyang inuulit sa isip ang kanyang pangalan para maitago ang totoong iniisip. Pagkatapos, makikitang si Todd ay nakaupo sa bahay nang biglang dumating si Danny, ang anak ng alkalde. Kilala si Danny na mayabang dahil ang kanyang ama ang namumuno sa bayan. Sinimulan niyang asarin si Todd at ginagawa niyang katatawanan. Nag-away silang dalawa at dahil sa inis, gumamit si Todd ng noise para mag-imagine ng higanting ahas. Totoong-totoo ang itsura at nakakatakot kaya natumba si Danny na takot. Nagiging pisikal na ang away nila pero biglang dumating ang alkalde. Sa halip na pagalitan si Todd, pinuri pa niya ito sa harap ni Danny. Sabi niya, "Tignan mo siya. Ginamit niya ang kanyang isip para takutin ka. Dapat ay matuto ka sa kanya." Napahiya si Danny. Ngunit si Todd, gaya ng dati, inuulit lang ang kanyang pangalan sa isip niya. Ayaw niyang mabasa ng alkalde ang tunay niyang nararamdaman. Dahil ang alkalde lamang ang may ganap na kontrol sa kanyang noise. Kayang-kaya niyang itago ang kanyang iniisip nang hindi mabasa ng kahit sino. Takot at humahanga si Todd sa kanya dahil tinuruan siya ng alkalde mula pagkabata. Pagbalik ni Todd sa bahay at kumakain kasama sina Ben at Killian, hindi niya mapigilan ng kaiisip tungkol sa alkalde. Ngulit binalyan siya ng kanyang mga tagapag-alaga. "Layuan mo ang alkalde. Hindi siya ang inaakala mong mabuting tao." Hindi ito pinansin ni Todd. Tahimik siyang kumain at tulugon. Sa kama, naalala niya ang tunay niyang mga magulang at naramdaman ng lungkot ng pagiging mag-isa at walang masabihan ng kanyang tunay na damdamin. Sa susunod na eksena, makikita sa langit ang isang spaceship na lumilipad sa New World. Bigla itong nagmalfunction. Lumindol ang buong barko, nag-flash ang mga ilaw at nagkagulo ang lahat sa loob. Sa ilang sandali, nawala ng kontrol ang malaking barko at bumagsak patungo sa planeta. Kinabukasan, pumunta si Todd sa gubat. May napansin siyang kakaiba. May taong nagnakaw ng kanyang mga damit at tumatakbong palayo. Sinubukan niyang habulin, ngunit napakabilis ng tao at nawala sa paningin. Sinundan niya mga bakas at natagpuan niya ang nakakagulat na eksena, ang bumagsak na spaceship. Nalito siya dahil ngayon lang siya nakakita nito.
Kaya't dahil dito, agad siyang pumunta sa alkalde at ikinuwento ang lahat. Nabanggit niya rin na may nakita siyang taong malapit sa crash site, ngunit hindi niya marinig ang noise. Dito, sinabi ng alkalde ang nakakagulat. Kung wala ka daw narinig, babae yon. Naguluhan si Todd dahil hindi pa siya nakakakita kailanman ng babae. Kalaunan, tinipon ng alkalde ang mga tao at dinala sila sa crash site. Sabi niya, may mga dayuhan mula sa ibang planetang dumating. Kailangan hanapin sila agad. Inutusan pa ni Todd na gamitin ang kanyang noise upang maunawaan ang pag-iisip ng bagong dumating. Nagpatuloy si Todd sa paghahanap hanggang sa biglang nagpakita ulit ang misteryosang nilalang sa harapan niya, isang babae. Ngunit bigla itong tumakbo. Ginamit ng alkalde ang kanyang noise para ikulong siya sa isang parang kulungan ng isip. Namanglaki ang mga mata ng babae at natigil sa takot. Dinala ng alkalde ang babae sa kanyang bahay na kung saan nandun na sina Danny at iba pang mga taga-bayan. Sinimulan niyang itanong ito. Kinakabahan, nagpakilala ang babae. Nola ang kanyang pangalan. Ipinahayag niya na nagmamasid lang sila sa planetang ito dahil kakaiba ito at walang katulad sa ibang lugar. Bumagsak lamang ang kanilang barko. Tinanong siya ng alkalde, gaano karami ang kasya sa barko niyo? Sagot ng Nola, mga 4,000 tao. Naguguluhan siya kung bakit iyon ang tanong na yon. Tinanong niya tungkol sa kumikislap na liwanag sa ulo ng mga tao. Ipinagyabang ng alkalde na iyon ang noise, ang kanilang mga iniisip na nakikita ng iba. Pero sa kung anong dahilan, hindi raw ito nakakaapekto sa mga babae. Sa labas, nagkagulo ang mga tao. Gusto nilang makita ang babae. Lumabas ang alkalde upang pakalmahin sila at naiwan si Nola sa loob. Curious si Danny at nakakita ng isang device. Pinindot niya ang isang button nang hindi alam na delikado yon. Biglang nagpaulan ng rocket ang device, tinamaan ang buong bahay at nasira. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Nola. Nagkubli siya sa ilalim ng mga sirang-sirang parte ng bahay. Pagdating ng alkalde, ibinunyag niya ang tunay na plano. Kung makokontrol nila ang barko ni Nola, na marahil ay nasa orbit pa rin at may libu-libong tao, maaari nilang sakupin ang buong planetang ito. Dito lang naunawaan ni Nola ang motibo niya. Tumakbo siya papunta sa likod ngunit nakita siya ni Todd. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang mukha ng isang babae at may kakaibang naramdaman siya. Hindi niya ito isinumbong. Sa halip, sinabi niyang magtago ito. Dumating ang mga tao ng alkalde at tinanong si Todd. Ngunit itinago niya ang totoo. Naging blanko ang isip niya. Dumating si Ben. Kilala niya si Todd at mula sa tingin niya, alam niyang may babae. Pinagtakpan niya si Todd. Sinabing walang tao dito. Nang makaalis ang mga sundalo, pumasok si Ben sa bahay at nakita si Nola. Nanginginig siya. Totoo nga ang babae. Inamin ni Todd ang totoo. Nagustuhan niya ang babae kaya niya ito itinago. Narinig ito ni Nola ngunit tahimik pa rin siya. Binalyaan sila ni Ben. Papatayin kayo ng mga tao ng alkalde kung nakakita kayo kasama ang babae. Kung mahalaga sa iyo siya, dalhin mo siyang malayo, sa ibang lungsod. Ipinakita ni Ben kay Todd ang mapa at ang ligtas na landas palabas ng bayan. Habang naghahanda silang umalis, dumating ang alkalde at ang kanyang mga tao. Kasama na rin nila ang kaibigan ni Ben, na si Siren. Agad naramdaman ng alkalde na may nangyaring kakaiba kaya ininaban niyang basahin ang isip ni Siren. Nagalit siya, binara muna si Siren at saka pinwersa ang kanyang isip para makita ang katotohanan. Sa loob, nakita ni Nola ang isang lumang motorbike. Sinakyan niya ito, binangga ang pintua at tumakas. Kinuha ni Todd ang kabayo ng isang sundalo at sinundan siya. Nagalit si alkalde at inutusan ng mga sundalo na habulin sila. Habang tumatakbo, napunta sila sa gilid ng bangin. Nahulog ang motorbike at kabayo at napilitan silang maglakad. Malubha ang sugat ng kabayo ni Todd kaya mahabagin niyang pinatay upang hindi na magdurusa. Naglakad sila sa gubat ng paikot-ikot upang hindi sila masundan. Sa bayan, nanonood si Ben habang naghahanda si alkalde at ang kanyang mga tao para habulin sila. Alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi natatagpuan sina Todd at Nola. Sa gubat, nagpatuloy sina Todd at Nola hanggang sa mapagod sila dahil sa gutom. Upang patunayan ng sarili, nagpasya si Todd na manghuli ng isda sa ilog. Gusto niyang magmukhang matapang sa harap ni Nola.
Nakahuli siya ng isa at buong pagmamalaking inialok ito sa kanya. Ngunit napakasama ng lasa. Si Nola, na mababasa ang iniisip niya, ay alam na alam nang ayaw niya ito. Nahihiya si Todd at pilit na sinabing gusto niya iyon. Natawa sila pareho, nagbahagi ng magaan na sandali sa gitna ng kanilang takot. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan. Ibinunyag ni Nola na hindi siya kailanman nakapunta sa Earth. Ipinanganak siya sa isang spaceship. At ang paglalakbay papunta sa planetang ito ay tumagal ng 65 taon. Hindi makapaniwala si Todd at sinabing, "Pero hindi ka mukhang 65. Mahinang ngumiti si Nola at ipinaliwanag, "Kasi hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang oras sa mga barko." Pagkatapos, umamin si Todd ng isang masakit na katotohanan. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa mga alien, kasama ng lahat ng kababaihan sa kanilang bayan. "Ikaw," sabi niyang mahina, "ang nag-iisang babae sa planetang ito." Nagulat si Nola, hindi maunawaan kung paano posibleng mangyari iyon. Sinabi lang ni Todd, "Totoo." Nagpatuloy sila sa hilaga hanggang sa dumilim ang langit at may nakita silang mga apoy sa malayo. Patunay na hinahabol pa rin sila ng mga tauhan ng alkalde. Napagod sila at nagtayo ng maliit na tolda habang nagsisimulang umulan. Sa loob ng dilim ng gabi, naging mas malalim ang pag-uusap nila. Ikinuwento ni Nola ang tungkol sa kanyang mga magulang, nanginginig ang boses dahil sa damdamin. Nakinig si Todd, nararamdaman ng kakaibang lapit kay Nola higit sa kahit sino sa buong buhay niya. Sa di iniasahang sandali, yumuko si Todd at hinalikan siya. Ngulit bago pa man maramdaman ni Nola ang nangyari, nakita na niya iyon sa isip ni Todd. Alam na alam niya ang balak niya bago pa man mangyari. Agad na umurong si Todd, namumula sa hiya. Nahihiya siya at humiga na lang. Iniwan si Nola na tahimik at nag-iisip sa gitna ng dilim. Kinaumagahan, yumuko si Nola upang gisingin siya. Ngunit bago pa siya magsalita, nakita niya ang noise ni Todd na kumikislap sa ulo nito. Nakikita niya ang panaginip. Nananaginip si Todd tungkol sa kanya. Nahihiya para sa kanya, umiwas siya ng tingin nang biglang magising si Todd. Nang mapagtantang, maaring nakita ni Nola ang panaginip niya, agad niyang pinatahimik ang isip niya at binago ang usapan. Nagpatuloy silang maglakad hanggang sa makarating sila sa lao. Lumuhod si Todd, uhaw at uminom. Ngunit bigla siyang natigil. Sa kabila ng tubig, may nakita siyang nilalang. Isang alien. Kinabahan siya. Ito ang uri ng nilalang na pumatay sa lahat ng kababaihan sa kanilang bayan, kasama ang kanilang ina. Dahil sa takot kay Nola, itinago niya ito sa likod niya. Napansin nila ang alien at sumugod. Kinuha ni Todd ang isang sandata at lumaban ng buong lakas. Dahil sa tinding galit, naibaba niya ang alien at muntik na niya itong patayin. Ngunit tumakbo si Nola at sumigaw na tumigil siya. Nakiusap siya na wag itong patayin. Sinasabing hindi ito malulutas ang kahit ano. Nagdalawang isip si Todd, puno ng galit. Ngunit sa huli, nakinig siya at tumakbo silang dalawa sa gubatan. Nag-aalab pa rin ng galit sa kanya. Para kay Todd, ang alien ay hindi lamang kaaway. Ito ang pumatay sa kanyang ina. Pagkalipas ng 2 araw na paglalakad, narating nila ang isang pamayanan na tinatawag na Frankie. Mas malaki ito sa kanilang bayan. At ang pinakamalaking gulat ni Todd, may mga babae dito. Oo, mga babae at mga batang babae na nalilibreng namumuhay. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Todd ang nakakatakot na katotohanan. Nagsinungaling ang alkalde. Hindi napatay ang lahat ng kababaihan. Buhay sila sa ibang mga lugar malayo sa kanyang kaharian. Ang mga tao sa Frankie ay maiingat. Lumalayo sila dahil sa malalaman na si Todd ay galing sa bayan ng alkalde. Hindi nila pinagkakatiwalaan ang pamumuno nito. Nang ipinakilala ni Nola ang sarili niya at sinabing kung saan siya galing, marami ang nagulat at nagbulbulangan. Ngunit tinanggap sila at binigyan ng matutuluyan. Sa gabing iyon, ipinaliwanag ni Nola na hindi basta-basta darating ang barko niya. Kailangan kong magpadala ng mensahe, isang signal, para malaman nila kung nasaan ako. Tumandad ang mga tao at handang tumulong. Samantala, naglalakbay na ang alkalde kasama ang kanyang mga sundalo para mahanap sila. Sa daan, nakasalubong siya ng isang lalaki taga-bayan nila. Tinubuan siyang kumbinsihin ng alkalde na sumama sa paghahanap.
Ngunit tumanggi ang lalaki. Matilim na tumingin siya kanya at sinabing, "Ang kasalanang ginawa mo noon ay hindi mawawala. Hindi mo ito matatago. Hahabulin ka ito habang buhay. Hindi na kita masusundan pa." Hindi nagsalita ang alkalde, ngulit sa likod ng kanyang isip, may madilim na sikreto. Sikretong malapit ng mabunyag. Isang araw, may nakita si Todd sa bag ng kanyang magulang. Iningatan ito ni Ben ng maraming taon. Dahil hindi marunong magbasa si Todd, lumapit siya kay Nola at pinabasa niya ito sa kanya. Habang binabasa ni Nola, lumabas ang buong katotohanan. Hindi ang mga alien ang pumatay sa mga kababaihan gaya ng paniniwala ni Todd. Ang totoong pumatay sa kanila ay ang alkalde at ang kanyang mga tauhan. Nakakagulat ang dahilan. Nakikita ng mga babae ang iniisip ng mga lalaki. Nakakaramdam sila ng malalim. Natakot ang alkalde sa kapangyarihang iyon. Iniisip niyang malalantad siya ng mga kababaihan. Kaya isa-isa niyang pinapatay ang mga ito. Ang ilang nakatakas ay nagtayo ng pamayanan sa malalayong lugar dahilan kung bakit takot ang ibang bayan sa pamumuno niya. Ang alkalde ang tunay na kontrabida. Siya rin ang lalaking nabanggit na nila Todd at Nola sa kanilang paglalakbay. Nang malaman ito, napuno ng galit si Todd. Nais niyang harapin ang alkalde. Ngunit bago pa siya makakapag-aksyon, dumating ang alkalde kasama ang hukbo. Nagkagulo ang mga taga-Frankie. Kiniusap nilang umalis siya, ngunit tumanggi ang alkalde. Nandito siya para kunin sila Nola at Todd. Nang subukan siyang pigilan ng mga taga-bayan, ginawa ng alkalde ang ginawa niya noon. Pinaslang niya ang marami sa kanila. Tinawag niya si Ben at inutusan itong dalhin si Todd. Galit na galit si Ben, alam niya ang buong katotohanan. Galit din si Todd, ngunit pinakalma siya ni Ben. "Alam kong nararamdaman mo. Alam kong nalaman mo na ang totoo. Ngunit makinig ka muna at sundin ang sasabihin ko." Ilang sandali pa ay lumitaw sina Ben at Nola sa harap ng alkalde. Ngumiti ang alkalde, iniisip na nagtagumpay siya. Ngunit, ilusyon lang ito. Isang noise trick ni Todd. Bigla na lang naglako ang nakatayong Nola at ang totoong Nola ay tumakbo sa ilog. Tumatakbo para sa buhay niya. Sinundan sila ng mga sundalo. Nagpaputok sila kaya napilitang lumusong sina Todd at Nola sa tubig. Delikado at desperado ang paghabulan. Ngunit launan ay nakatakas sila at nakarating sa pampang. Ngunit hindi pa tapas ang problema nila. Nawala ang mapa na binigay ni Ben, kaya kinailangan nilang umasa sa swerte. Habang naglalakad, may nakita silang sirang-sirang spaceship. Pumasok si Nola at natuklasan na gumagana pa ang antena. Kung makukonekta niya ang mga wire, makakapagpadala siya ng signal. Si Todd naman ay malalim ang iniisip. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip, "Aalis siya. Iiwan niya ako." Naramdaman na iyon ni Nola. Mulit ipinagpatuloy niya ang trabaho hanggang sa makonekta niya ang wire. Biglang dumating ang alkalde kasama ng mga sundalo. Sumidaw na kung hindi lalabas si Todd, papatayin niya si Ben. Labis na nasaktan si Todd at lumabas para iligtas ang lalaking nagpalaki sa kanya. Ngunit gaon pa man, walang awa ang alkalde. Pinatay niya si Ben sa harap mismo ni Todd. Galit na sumugod si Todd sa alkalde. Ngunit hindi pantay ang laban. Ginamit ng alkalde ang kanyang noise upang lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili. Naligaw si Todd sa ilusyon at tinatamaan ng tinatamaan hanggang sa mahalos na hindi na makatayo. Mas malakas ang alkalde at malapit nang matalo si Todd. Sa huling pagsubok, ginamit ni Todd ang kanyang isip sa ibang paraan. Lumikha niya ng imahe ng kanyang ina. At pagkatapos, isa-isa ang mga imahe ng lahat ng babaeng pinaslang ng alkalde. Napaligiran ng alkalde ng mga tahimik na mukha, mga mukhang nagbabalik ng kanilang mga kasalanan. Sa unang pagkakataon, natigil ang alkalde, nabasag ang kanyang kayabangan. Sa sandaling iyon, umatake si Nola. Tinulak niya ang alkalde at nahulog ito sa malalim na hukay. Doon nagtapos ang kanyang paghahari, nilamon ng dilim. Bumagsak si Todd, sugatan. Habang nawawalan siya ng malay, lumiwanag ang langit. Dumating na ang tunay na spaceship ni Nola. Pagmulat ni Todd, wala na sila sa gubat. Nasa loob na sila ng barko ni Nola. Tinitigan niya siya at sinabing, "Hindi ka na nag-iisa. Muli ngayon, magkasama na tayo." At doon nagtatapos ang kanilang kwento. Isang kwentong ng kasinungalingan, pakikipaglaban, at pag-asa para sa isang bagong pagsisimula. Musta? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito?
Ipaalam mo sa amin sa comments. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.